Right mga kamangil, no? Yan. Update tayo sa Davao project, no? Para may update din yung may-ari, no? Nasa ibang bansa. Yan. So bali yung trabaho namin dito mga kamangil, napapansin nyo, may mga parilya na siya para sa poste. Yan. Meron na tayong ilang poste na ba? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. So may 3 yung kulang mga kamangil, no? 3. So dito, yan. Tsaka dito, bali 2 dito mga kamangil, yan, no? Papansin nyo, napakalaki ng hukay, di ba? Yan, no? O ganyan yung forma niya. So yung forma niya dyan mga kamangil, may septic tank kasi dyan na ano, existing. Kaya iniwasan namin na hindi siya mabutas. So maliit lang naman yung naiwasan namin mga kamangil, no? Yan lang, oh. Parang pa liter L lang siya. Ayan, napakakunti lang, no? So ito, tingnan natin. Itong kanto na ito mga kamangil, yan. Yan lang yung natatamaan, no? Nandito lang, ganito lang kalapad. Natatamaan, ganito rin kataas, no? Nasa mga 20 cm and then 10 cm yung kapal niya. So kung ipagpatuloy namin mga kamangil, i-straight to, yan. Butas ng existing na septic, no? So punong-puno pa naman to. Alright, so suggest pasisipan. Yan. So nag-usap kami sa may-ari, lagyan na lang ng gamot. And then basta na-offer ko na to sa may-ari. So yung pagka-forma dyan, bali dyan mga kamangil, separate yung puting rebar. Sana dyan sa pinakamalaking poste. Then may isang poste dito sa pinakagilid, separate din yung puting rebar. So ang nangyayari, kapag i-separate namin mga kamangil, yung partition ng lupa, maliit, kunti na lang yung natitira. Matitibag din siya, no? So tinibag na lang namin lahat, inisa sa paghukay. Tapos yung puting rebar, yan, inisa na rin namin. Yung size na hiningi dito na puting rebar, ganun din, walang pagbabago, no? Binigay din namin. Tapos yung size doon, ganun din, walang pagbabago. Binigay din namin yung ayon na sa plano. Yung nakaiba lang nito, makakatulong yung malaking puting rebar na yan o foundation na yan sa paghawak nitong maliit na foundation, no? And then itong maliit din ng foundation, makakatulong din siya sa paghawak ng malaking foundation. So tulong-tulong sila mga kamangil, no? Na-open ko na to kay ma'am, no? At siya na doon bahala magsabi. Okay, so yung mangyayari dito sa septic mga kamangil, lalagyan na lang ng gamot, no? Lasunin na lang natin to na matutuyo, no? Mapupulbo o magagawan lupa yung dumi dyan, pati tubig. Alright, so dito clearing na lang mga kamangil, no? Ito yung clinic clearing namin ngayon, no? Yung mga paglalagyan. So schedule sa poste dito mga kamangil, nakadikit siya sa wall. Yan, no? Napapansin nyo, tatanggalin yung kahoy, ipapadikit sa wall. Bali 3 poste dito, didikit siya sa wall, pinaka wall. Pero hindi pagdating sa taas mga kamangil, o may mga part dito na hindi madidikit natin pwede yung parilya kasi paliko-liko yung ano nila, dating wall, no? Napaka tuwid yung pagkatrabaho sa dati. So ganyan lang yung pagkasabi natin, no? So kailangan nasa tamang hulog yung poste natin, itong parilya, para yung poste natin ibubuhos dyan, no? Concrete covering, tuwidin, no? Alright, so dito hinuhukay nila mga kamangil. Ganito kahirap yung posisyon namin dito mga kamangil, oh. Napapansin nyo, nagsasandbags na kami, pinapail namin sa gilid, tapos nilalagay namin sa gitna yung lupa, no? Kasi kung ilalabas namin to lahat mga kamangil, napakalaking trabaho yun. At pinakamahirap, walang space sa labas, no? Punong-puno. Oh, grabe yung diskarte namin dito, tulong-tulong, no? Tana, lahat tulong-tulong para maresolba, masolusyonan kung paano namin trabahuin. So ito dito, hinukay nila, inilipat dito kasi dito wala pa tong laman kanina, so pinapailan na namin ng sandbags. Yung laman nito sa gitna mga kamangil, puro lupa. Yan. Ang mangyayari dito sa lupa na to, kapag nabuhusan na namin lahat to, mai-check na ni engineer lahat, pwede nang buhusan, thumbs up na siya. So kinabukasan, lahat ng lupa ibabalik namin yan lahat dito sa mga butas na to, ibabalik. So saka pa lang siya mapaplat, no? Right, and then pagka na-plat na to, umpisa na kami mag-scaffold. Pupurmahin na natin yung kabuuang purma ng bahay sa pamamagitan ng scaffold, no? Pupurmahin natin yung kabuuang purma ng bahay, yung skeleton niya, sa pamamagitan ng scaffold. Right, so kunti na lang, no? Master Bone, mamayang siguro makaano kayo, no? Gawa kayo ng purma o hindi pa? Mayang hapon umpisa na lah, gabas de, dili pa. Tiwasan pa man nino, ay tabangan man din yun, no? Sige. Unsa adlaw nga? Bernes. So yan mga kamangil,
Bali ito yung titirahin ngayon gamit yung ating impact drill, no? So dito tapos na, you know, napakalaki ng kuha dito sa puting tie beam nung dati, no? O yung nakikita nyo musli sa kabila, kukunin pa yan, no? Ito yung pinakamahirap kasi nakapag-file na kami ng sandbags dito. So magagawa na lang nito, saka na lang ito sisirain o bubuhusan namin. So itong mga lupa na to, itong mabuhusan na mga part, sisiguraduhin namin itong part na to mauubos siya, saka bubuhos lahat, no? Tapos pag malinis na dito sa baba, kasi kung sisirain namin ngayon par down to, o ang daming lupa. O ngayon pagka malinis na dito, saka siya titibagin, no? Bali yung mangyayari dito, mahuling buhos to, no? Ito dito mahuling buhos siya. And then mayroon pa naman kasing ano dito, puting tie beam papunta doon pa straight, pero wala nang cross nito mga kamkila, wala nakalagay na cross beam doon, no? Puting tie beam na pa-cross, wala, no? Kung bali palibot tapos isang paganyan, no? Hinati lang siya papunta doon. So ito na part ito, at saka papunta doon maiisa sa pagbuhos to, pinakahuling maiisa sa pagbuhos, no? Kasi ito hindi namin na mabutasan din kasi yun nga sa sikip ng area. So diskarte yung pinaka-importante pagka ganito, sakit sa ulo itong mga ganito mga kamkila. Dagdagan pa nito, yun, no? Ang kapal ng ano natin, puting tie beam na atatakihin dito. Yan yung ginawa namin, hinangir muna sa baba, no? Pinahangir para while mag-uupirit na yung impact drill natin, sa vibrate ng ano, sa vibrate ng impact drill natin, sa lakas ng vibrate niya, may kunting pag-uuga yung konkrito, kaya luluwag siya sa katagalan. Pero kapag hindi natin hangirin dyan sa baba, talagang kung anong compress ng ano ngayon, konkrito, ganun talaga siya hanggang matapos doon, no? Kasi walang paghahangir na ginawa natin sa baba. Tsaka advantage din yan mga kamukil pagka ganyan, kailangan mahangir muna yung baba, no? Mula sa baba pataas yung tirada natin para mas mabilis. And then konti-konti lang, no? Kahit maliit, kung bawat ano mo, bawat tira mo tibag naman siya, so madali pa rin. Kasi yung biglain natin na gusto mong malakihan yung matibag, iabutin ka ng 10 minuto, 20 minuto, lugi pa rin, no? Sa maliitan na diskarte. Right, tapos pinalagyan na ng kahoy mga kamukil, no? Kanina kasi doon nakaharap dito, o delikado, no? So ngayon paharap doon, papunta doon yung abante. Saka yan yung plastada, see, yun yung pinaka safety. Para ka lang ano, kanina mahirap yun. Lino, lisod kayo ito kanina, no? Lisod to. Okay, plastada na, right. Lit. Pag clearing na lang mo ni Kuya Efren doha. Tiwas mo clearing yung mga hugaw sa bangag. Nanaragod sa mga poste. Clearing na lang mo. Ha? Para sa niyo, hinluunon pa, oh. Ha? Kana dia. Oh, putla na largong PVC. Anak, kana lay tabangin niyo Kuya Efren, kami tig-clearing. Apa dire, oh. Kini mga bangag, hinluan na. Yung mga bangag ba clearingon. Mga yuta, oh, dagang kayo. Na. Right mga kamugila. So nandito na tayo sa bahay mga kamugila. Gabi na. So sa mga nag-aabang update dun sa project sa Tagum, yan, puntahan nyo yan mga kamukilo. Yan, oh. Puntahan nyo yan. Yan yung bagong YouTube channel ko. So dyan ko siya ina-upload mga kamukilo. Marami din kayo mapupulot na dagdag kaalaman dun mga kamukilo. DIY, no? Marami dyan sa video na yan. So sa lahat mga gustong mag-update dun sa Tagum project, ito na yung forma niya. Ganyan na yung forma niya mga kamukilo. Malaki na yung pagbabago. So puntahan nyo lang itong YouTube channel ito mga kamukil, Ermos TV. Yan. Marami din kayo mapupulot na dagdag kaalaman dun. Thank you mga kamukil.